Yo! So, what's back? So, good morning. So, for today's my video, may extra income tayo ngayon. Part-time job tayo. Mag-i-list tayo ng office. Pero bago yan, siyempre, coffee muna tayo para coffee cornetto muna tayo para yung katawan natin ay lumakas. Problema, uulan 78%. Kaya magdadala tayo ng kapote. Mayroon na maganda na sigurado. Okay, ito. Yung scooter sana ang dadaling ko. Problema, sira ang tapaludo nun. Naputol. Hindi natin pwedeng i-drive. Kasi pag dinarive natin, yung tubig titibalsik sa likod ko. Kaya bike muna ang gagamitin natin. Ganito lang ang aking mga dadalhin. Mahirap na. Baka kalimutan natin yung susi. Importante. Wallet. Plastic pa. Kalat pa oh. Mamaya na ako mag-iimis mamaya. Okay. Siyempre pabango muna tayo. Parang mabaubang ko tayo. Parang makabit tayo ng mga chicks. Turn naman natin kung patay ang mga gasol. Okay, patay. Ilaw, kailangan kung lumabas ang bahay. Patay lahat ang ilaw. Para hindi malakas sa kuryente. Sila nga pala ito. Puro sila na yung mga bike ko, yung mga service ko eh. Ayos muna kaya ito. Saglit lang ayos ko na ito. Okay, nagtapaldo natin ah. Bili ako ng interior eh. Parang di maglag. Kasi ito sumasabit sa gulong eh. Ganito yan eh. Ngayon hindi na. Naligaw kasi ng goma. Coffee muna tayo. Coffee cornetto muna tayo. Bago tayo pumasok sa ating part-time. Hirap po. Yan lagi araw-araw ginagawa ko. Naunahan yata tayo. Ay hindi. Akala ko naunahan tayo naunahan tayo ano eh. Tawag dito. Naunahan tayo makuha ng asensore. Ay, coffee muna tayo. Coffee. Cornetto. Cappuccino. Nakalak pa naman. Kasi nilalak pa ito. Parang na ako dito eh.
Eee. Ay, eh. Mangingat. My God. Oh. Yeah. Ang ganda ng panahon. Okay, let's go, let's go. Kaya nga pala may plastic to. Kasi pag umulan, hindi mabasa sa electronic to eh. Mahirap na. Baka mabasa, nasira pa. Pag dumado tayo, pag nasira. Let's go! Sundan natin. Walang stand yung bike ko eh. Buongiorno. Kape normale. Cheers. Nyolong tayo. Hindi ka lang Cappuccino o cornetto? Sì, dale. Ayan na. Kapag guys, kita-kita na tayo mamaya. Kapag ko. Abus. Okay. Umuwi tayo ng bahay. Nagpalit tayo ng ating service. Kasi hindi naman pala uulan. At saka medyo malayo yung pupuntahan natin. Tuyo naman ang kasada, kaya hindi titibalsik yung tubig sa likod natin. Okay, let's go. Late na tayo.
Kailangan natin bilisan. Pero medyo madilim ang ulap. Pero sana wag umulan. Hindi naman siguro ulan yan. Baka mamaya pang hapon. Paano guys, mamaya na lang ha. Okay guys, malapit na tayo. Kaya pupunta natin yung building na yun, no? Yun. Ang bibilis ng sasakyan. Katakot. Ah, hindi pala, yung kabilang building pala. Yung kulay orange. Saan doon tayo pupunta? Yun, building na yun. Dito tayo. Oop, wala ka. Para guys, papatayin ko muna yung camera. Meron lang ulit. Yo, so what's up? Andito tayo sa aking part-time. Sa linisin natin, no? Ang dumi. Ito ba? Ito, isa, dalawa, tatlo. Kadumi. Oh my God. Okay, let's go. It's linis time. Boom! Sigarilyo. Tao na gusto ng Diyos ipanganak. Isa naman tao na gusto ng tao na ipanganak. Parang ganito. Yung anak mo, ni-rape mo. Nabuntis. Hindi ka looban ng Diyos na maging anak mo yung anak mo sa anak mo eh. Bawal sa Diyos yun eh. Pero
may nangyayari ganun sa kapaligiran yun. Ganito ang pangyayari kay Ismael. Naiinit na si Sarah, matanda na kasi si Abraham. Pangako na Diyos, bibigyan sila ng pag sinasabihan na sila, lumipas nag-mentos na si Sarah, wala pang anak sila. Para wala naman tiwala si Sarah, sabi ni Sarah, nung kayo aking alilaw si Abraham, si Hagar at si Pigan, parang na tayo matanda. Hindi ka looban ni Sarah yung nangyari, hindi ka looban ng Diyos. Ang ginawa ngayon ni Abraham, siyempre ako man lang naman, binibigay sa akin yung alilaw kumbaga yun lang nag-aalok na nito niya. Wala naman ako lalabagin pa. Siguro, isip din ni Abraham, baka nga sa pamamagitan nito, matutupad yung pangako sa akin. Sinipilan niya siya ba? Nagkaanak siya ayun. Kaya yung pagkapanganak yung Ismael, sa kalooban ng tao yun. Ito naman sa ito naman ako rin. Gusto ko pong patunayan sa inyo yung sinasabi ko. Basahin po natin ng Galatia 4. Kasi mas maganda po sa bigla natin yung buhay. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Dalawang klaseng pagkapanganak. Yung si Ismael ipinanganak ayon sa laman, kalooban ng tao, kalooban ng laman. Samantalang si Isaac pinanganak dahil sa pangako. Ngayon, ano ibig sabihin? Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga. Meron mo palang talinghaga, kaya gano'n Ngayon, yung talinghaga, saka na natin pag-aralan, gagawin po tayo. Lalabas parang unfair na naman ng Diyos. Dahil sila'y magkakambal sa isang bahay bata, sabi ng Diyos, bago ipanganak, yung matanda, maglilingkod sa bata. Wala akong sinabi rin na mapapahamak si Isaw. Sinabi lang ng Diyos, maglilingkod yung matanda sa bata. Kasi sa bahay bata, ang ginawa nitong si Isaw, ginawakan yung ano parang ano ito, sa bahay bata pa lang, parang gusto nila kung Isaw, magpuminati na siya. Kaya ginawa ng Diyos, pinaligtad yung kanilang dapat na paglagyan. Ipinagkatiwala ng Diyos yung kanyang pagpapala sa nakakabata. Dahil nakita ng Diyos, mas maganda ang puso ng nakakabata kaysa sa nakakatanda. Kasi naniniwala po kayo na ang Diyos nakakakita ng puso. Ang tao po, guys, pilihan nyo ni Kristo, sa 14 na araw, may puso na. The development of the heart takes place on the 14th day of conception. Kaya pagka medyo 1 buwan na, malaki na ang puso, lalo na kung 3 buwan o kaya mga 5 buwan, 8 buwan na, nakikita na ng Diyos yung puso sa umpisa pa lang. Nakikita na ng Diyos na magiging masyadong dominante itong si... Nakasulat po kasi yung sinasabi ko na hindi ko na lang pinapabasa dahil gagawin tayo masyado Sige, salamat. Yun ba ang ano? Hindi pa tayo tapos. Ang ibig ko lang sabihin, nakita ng Diyos sa bahay bata pa lang, medyo mang-aagrabyado si Jacob. Kaya sabi ng Diyos, Isaw. Nag-prove, ha? Si Isaw. O si Isaw, mang-aagrabyado si Isaw. Kaya sabi ng Diyos, 2 ikang bansa ang nasa bahay bata mo. Yung matanda ang maglilingkod sa bata. Para mapatunayan naman ng Diyos na meron siyang poder o kapangyarihan sa kanyang nililikha. Pwede niyang baliktarin ang kapalaran ng tao kung gusto niya. Parang wala naman tao makapagmalaki sa Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na mapapahamak si Isaw. Ang kapahamakan mo ni Isaw dumating sa kanyang sarili kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Dahil, bagaman gano'n na ang itinakdang kapalaran sa kanya ng Diyos, inibig pa rin ng Diyos na siya maunang lumabas. Dahil yung tanggal na kung sino maunang lumabas, yun ang maganda di ba? Bagaman talaga sila ng iba, naunang lumabas si
ilaw. Hindi nasa kanya ngayon ang karapatan ng pagkapanganay. Hindi na nga isa, hindi niya niya yung kanyang great right, karapatan ng pagkapanganay. Nagpahamak sa kanya. Hindi po yung sinabi niya. Kaya na kayo mag-isip na dilante. Ako man na kasi pinag-aralan ko yan, ano, bakit ako sinulat na pahamak? Yung mga napahamak ang pinag-aralan ko, kaya ako na yung magkagadirin. Kaya ako na yung magkagadirin. Kaya mahirap at mayaman. Kung ako na sa kanya, tapos naniwala ka siya. Kaya kung pala tayo mayaman, walang papasok ng tubero. Pagka nagbanay yung toilet natin, sino kakalkan ng tayo? Hindi po tayo mayaman, o hindi mo kakaiputan. Pero kung may tayo may pera, kahit tayo yung kakalkalin ko dahil may pera kayo. Babayaran mo ko. Mayaman tayo milyonaryo. Ay, kalkalin mo nga tayo. Ay, mayaman siya mo. Kaya napakaganda ng ginawa ng Diyos. May mayaman, may mahirap, para maglingkuran sa isa't isa. Di ba? May marunong lang para maglingkuran sa isa't isa. Yan ang paraan ng Diyos. Para magbuo ng isang Meron tayong pabango. Badbar natin. At kaibang amoy. Ano yung sigarilyo? Tapos din sa wakas. Punasan natin ang ating dadaanan. At babawasin pa. Okay. Tapos na. Okay. Wala tayo naiwan. Kontrolin mo natin. Baka may naiwan tayo eh. Hindi natin mabubusan. Sa Lunes na. Ito ang helmet, jacket, bag, cellphone. Okay, cellphone. Okay, dito sa akin. Pang ba? Okay na. Okay, ito na. Ilaw. Okay, sarado natin. Wala na tayo naiwan. Isip muna ulit. Mamaya may nakalimutan tayo eh. Okay, wala na. Okay, ciao ciao. 1, 2, 3. Yun, siguradong pag may naiwan tayo, wala na. Hindi natin makakuha. Sa Lunes na. Ganda dito oh. Well guys, see you next time. Ciao ciao.